ang isang example ng cardiac arrest na pwedeng hindi ka mag-rescue breath is myocardial infarction, mga ganun. Yung paghinto ng puso sa pag-pump, pero may oxygen pa rin yung blood niya. So, tutulungan mo yung pag-pump ng puso sa pag-compress. Pero yung mga instances na secondary to cardiac arrest na kailangan mo talaga mag-rescue breath, drowning, toxic gas inhalation, katulad ng sa sunog kapag naka-inhale siya ng toxic gas. Tapos yung soil erosion, nakulong siya, nawalan ng hangin. Kailangan mo mag-rescue breath kasi kaya nga huminto yung puso dahil wala ng oxygen yung blood niya. So, effective na magbigay ka ng rescue breath. Ito sir pag-check ng vital signs, check mo yung pulse niya po dito. So kapag check mo, pwede dito, kaya lang dinidiscourage na doon sa kabila dahil hindi natin control yung nakakita sa atin. Baka sabihin nila, sinasakal mo yung victim. So, ang laging ginagawa is dito, para hindi siya mukhang ganyan. Kasi kapag makita ng tao yan, bugbog ko lang naman, sabi, ay dito. Ngayon, yung mouth and nose niya, itatapat mo sa pisngi mo. Para mararamdaman mo kung may ini-exhale na hangin. Tapos nakatingin ka sa chest. Ang chest, tinitignan mo for rise and fall. So, gano'n ka. So, kapag nakita mo, no pulse, nakapag mo no pulse, wala ka naramdaman na hangin dito, walang rise and fall, no pulse, no breathing. For no pulse, no breathing, 30 compression, 2 rescue breaths. 30 compression, 2 rescue breaths. Pero ang unang gagawin mo, check, wala. So ito sir dalawa rin po ang pagbigay ng rescue breath. Meron tayong tinatawag na head tilt, chin lift, pinch nose. Pero ito po, ginagawa po yun sa mga instances na wala kang suspected neck injury, katulad ng pwede sa drowning, pwede ka mag-head tilt chin lift doon. Pero hindi tayo nag-head tilt chin lift sa vehicular accident. Dahil always suspect neck injury, so kailangan to rescuer yung isang magjo-jotras. Paano po ba ang jotras? So hindi siya katulad ng head tilt chin lift na gumalaw yung head niya. Sa jotras, yung isang rescuer, hahawakan niya yung jaw niya, ibababa niya lang para bumukas yung buwangan. So, anong pre-prevent natin? Pre-prevent natin ang gumalaw yung neck. So, sa mga instances na suspected neck injury, ang gagawin po natin is jotras. Sa hindi naman suspected neck injury, katulad ng drowning, pwede po tayo mag-head tilt chin lift. Check tayo vital signs. Wala, no breath, no breathing, no pulse, no breathing. So, head tilt, chin lift. Bigay ng first rescue breath. Tinignan mo si chest kung tumaas. Pero hindi siya tumaas. So, bitaw. Redo yung head tilt, chin lift. Pagbigay mo, air bounce back pa rin. Check ka ng obstruction sa buwanga. Baka merong naka-obstruct. Kung may naka-obstruct, finger sweep. Turn head to side. Tapos, bigay ulit ng isang rescue breath. So, dapat tataas na siya. Ngayon, kung doon pa lang sa una, nabigay mo ng rescue breath is tumaas na siya, ibig sabihin, good na yan. So, hindi mo na kailangan mag-redo ng head tilt chin lift. Bigay ka ngayon ng 30. Dito sa midline, dapat ang pasok is 1 to 2 inches. So, walang magbibigay ng CPR na ganyan. Dapat yan, diretso. So, pwedeng ganyan, pwede rin ganyan. So, ang importante, ito. So, ang weight ng pagbigay is sa upper body. So, hindi siya ganyan. Hindi siya parang push-up. Ganyan siya. Sabi nga po nila, yung rhythm ng pagbigay is parang dun sa kantang Staying Alive. Staying Alive, ganun ang rhythm niya. So, sa pagbigay, 30 compression yun. Pagkatapos ng 30 compression, bigay ka ng rescue breath. 2 rescue breath. Bilang cycle, 5. So, paano magbilang?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Okay? So, 30 yun. Pagkatapos ng 30, bigay ka ulit ng rescue breath. Dalawa. Tapos another 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Ganun po magbilang para alam nyo kung ilang cycle na kayo. Kasi hanggang 5 po yun. Pagkatapos ng 5 cycle, punta ka na kay check ng vital signs. Ngayon, kapag nag-check ka ng vital signs, meron na siyang pulse, pero hindi pa rin siya humihinga. Yun na po yung rescue breath. Sa rescue breath, bigay ng isang rescue breath every 4 seconds. Paano magbilang? So, pabayaan mo sa chest compression kasi meron na siyang pulso. Nagko-compression tayo kapag walang pulso. Nagre-rescue breath tayo, kaya nga siya tinawag na rescue breath kapag walang hinga. Pero ang pulso is compression. So, mayroon na siyang pulso. Bibigay na tayo ng rescue breath kasi hindi pa rin humihinga. Ang bilang, bigay, 1, 2, 3, 1. Bigay, 1, 2, 3, 2. Bigay, ilan? 12 cycles po. 12. After 12 cycles, check ng vital signs. Ngayon, natanong, paano kapag nagkaroon ng pulso? Nagbigay ka ng rescue breath, 12 cycles. After 12 cycles, nag-check ka ng vital signs, nawala ulit ang pulso. So, no pulse, no breathing ulit siya. Balik ka po dun sa nauna, which is 30:2. 30 compressions, 2 rescue breaths. 5 cycles. Balik ka ulit doon. Wala pong nangyari na meron na siyang hininga, pero wala siyang pulso. Wala pong gano'n. Laging nauuna si pulso bago ka hininga, or sabay silang magkakaroon. Yan. Ngayon, ngayong pandemic, i-explain ko naman yung compression lang, walang rescue breath. Yan. Kasi yan, call nyo yan, call ng rescuer yan kung gusto mong mag-administer ng rescue breath. Pero ulitin ko, mas effective ang CPR kapag may rescue breath. Pag ang tamang compression ng walang rescue breath is magko-compression ka, dapat makagawa ka in 1 minute ng 110 to 120 pumps. Gagawin mo yon for 2 minutes. Ulitin ko po ang dapat na ma-produce mong pump in a minute is 110 to 120. Pero gagawin mo yun tuloy-tuloy in 2 minutes. After 2 minutes, check ka ulit ng vital signs. Yan, tapos pump ka ulit. 110 to 120 per minute, gagawin mo ng 2 minutes, check ka ulit ng vital signs. Walang rescue breath. Anong gagawin mo kapag meron na siya positive pulse, positive breathing na siya? So side recovery position, turn to side na. Turn to side. Bakit tayo nagto-turn to side? Ang turn to side po is nagpo-promote po kasi ng drainage. Ngayon, kung meron pong naka-obstruct, pwede siyang pwede niyang ma-drain. So, pasay. Kaysa naka-supply. Siya pa. For patients na may difficulty of breathing, mas mahirap po silang huminga ng naka-supine. Supine po ito Yan ang supine. Kasi kung pansin nyo, may weight sa chest. So, kapag gusto nyo pong mas makahinga, lalo na po ang mga pasyente na may difficulty breathing, better is, Fowlers. Kapag medyo ganyan, semi-Fowlers. Pero siya, hindi nyo naman pwede siyang paupuin kagad. Mas better ang drainage and breathing kapag naka-side na. Pero kapag
kapag ilalagay niyo siya sa stretcher, tapos may difficulty breathing pa rin siya, always semi-Fowlers. Semi-Fowlers po siya. Ulitin ko po ha. CPR, 30 compressions, 2 rescue breaths, gagawin nyo for 5 cycles. Every 5 cycles, check vital signs. Kapag wala pa rin no pulse, no breathing pa rin siya, continue sa 30:2, 5 cycles. Ngayon, kapag meron na siyang pulso, punta kayo sa rescue breath. Rescue breath, 12 cycles, gagawin nyo, check vital signs after 12 cycles. Ang bilang, every 4 seconds. So, rescue breath, 1, 2, 3, 1. Rescue breath, 1, 2, 3, 2. Rescue breath, yan. So, hanggang 12 yun. Okay po? Explain ko po yung yan. Sa rescue breath kasi, kapag binibigyan po natin ng rescue breath, victim, ang binibigay lang po natin is yan, it's only 16% of oxygen ang may bibigay natin kay patient sa rescue breath. Yung mouth-to-mouth na ginagawa. 16% lang. Next is yung non-regulator mask. Non-regulator mask, ang itsura nun yung plastic tas parang may supot. Yan, non-regulator mask is only 90% na oxygen. May isang cannula, ito yung tube lang na diretso sa ilong, it's 24 to 44% lang. Ang pinakamaganda na 100% na mabibigay yung oxygen is yung bag valve mask yung bigyan. Yun. Nabibigay mo yun ng 100%. Yun. Ngayong pandemic, as much as possible, kung ayaw nyo mag-rescue breath, kung meron kayo nun, better. So, dalawang rescuer yun. Yung isa, taga-compress, after 30, biglang magbibigay yung isang rescuer. Dalawa, yun sa mouth. Oh. Tapos, another 30, so nakaantabay lang mas safe kayo doon kasi nakabag valve na siya. So, wala nang, hindi na kailangan ng mouth. Yun yung difference. Okay, explain ko po kung ano po bang nangyayari kapag walang oxygen sa katawan. 0 to 1 minute, cardiac irritability. So, yan. 0 to 4 minutes, brain damage, not likely. 4 minutes pa lang po yun ha. 4 to 6 minutes, brain damage, possible. 6 to 10 minutes, brain damage, very likely. More than 10 minutes, irreversible brain damage. Ito po, hindi po tayo din nagde-declare na wala na yan, patay na. Doktor lang po ang nagde-declare. However, pwede tayong magsabi ng vital signs. Pag tinignan mo, no pulse, no breathing. Parang gano'n. Pero hindi natin pwedeng sabihin na, wala na, patay na yan. Doktor lang po ang nagde-declare namin. Tapos sa pag-administer ng CPR, ang rule po is hanggat wala pa siyang yung mga nasabi kong dunat, yung sinabi ko kanina na hindi tayo mag-administer hanggat wala pa siyang rigor mortis, wala pa siyang mortal wounds, meron pa yung ulo, hindi pa naman putol. Dapat mag-effort pa rin tayo na i-revive si patient. Yan. Next, isa pa pong protocol is ang usually dapat kasi is 1 victim, 1 ambulance. Tapos, paghatid, nearest hospital. Pero dito nga po, syempre, kapag choice ni patient, pwede tayo. Kapag dahil kulang naman tayo, hindi naman maraming ambulance, kung yung isa walking wounded, pwedeng karga na rin. Para mas mabilis. Next is paglagay ng victim kay stretcher. Okay. Sa paglagay kay victim kay spineboard stretcher, spineboard, ang number 1 rule is roll
slide. Hindi po tayo nag-lift. Kasi useless po na mag-lifting kayo kapag, ay useless po ang spine board kapag nag-lifting kayo. So as much as possible, slide. Kahit magtatanggal po kayo ng victim sa loob ng sasakyan, which is gagawin nyo mamaya, slide po lagi yun. Hindi po tayo ng lift, tapos spine board. Kasi useless na yung spine board kapag nilift mo si victim. Next. Tanggal po yung maganda, 3 rescuer, isang victim. Pero kapag kulang sa tao, at least kahit dalawa lang sana sa isang victim. Yung isa, naka-assign lagi kayo, neck. Saka lang bibitaw si naka-assign kay neck kapag nailagay na yung neck brace. However, wala po tayong neck brace kahit kami, wala kami neck brace. So, saka lang po siya bibitaw kapag may sakay na kayo, whiteboard. Natuturo ko rin po kung paano gumamit na. Si scope. So, kapag upon arrival sa scene, yung isa, kapag sa motor vehicle accident, is immobilize ka na agad si head. So, sa ibang training na napuntahan ko, ganito. Pero sa collapse structure search and rescue, ganyan sila. Ang rationale nila, ang reason kung bakit ganyan, kapag ganito daw, pwedeng mismong accidentally si rescuer pa yung makagalaw sa ulo niya. So, ang ginagawa is i-unplug by collarbone. At least kapag gumalaw si collarbone, susunod yung kamay mo, nakaipit lang si ulo. So, ganyan. Kapag nakadapa naman si victim, kapag nakadapa, so ang opposite ng ulo, kung saan nakaharap yung ulo, doon mo ilalagay si spine board. Tapos si nakatoka kay head, hindi na siya. Bakit? Kapag ni-roll, sakto. Kasi kapag ganyan, tapos ni-roll, pati ikaw roll. So, ganyan po siya. Ayan. Para kapag ni-roll na siya, diretso. Okay? Supine roll. So, ang ginagawa ko kapag ganyan. So, sabihin na natin meron lang ang nakatoka kay head. So, ngayon, pupunta namin siya sa akin. Sa ibang training, ang sinasabi nila, taas yung kamay. Yan. Pero sa collapse structure, kasi mas naniniwala ako sa collapse structure, reasons, meron siyang reason kung bakit ayaw nila pataas yung kamay. Once kasi na tinaas mo yung kamay, kung may baling collapse daw po, kapag tinaas mo, gumalaw na siya. So as much as possible, hindi na lang daw po yan. Para hindi nagagalaw si collarbone. Ngayon, may nakatoka kay head sira, parang sinabi ko kanina. Ngayon. Ngayon. Yan. Load ka sa ganito. Yan. Tapos, hilahin natin yan. Dalawa sa ibang kamay yan. Tapos, hilap. Taas 1, 2. Itin mo yung okay, pang-1, 2. So, kung pansin nyo po, hindi po kami nag-lift. Always slide. Kung i-ayos nyo si victim, gano'n. Gano'n lang. Taas, baba. Taas, baba. Hindi rin po gano'n ha. Kasi kapag ginanon nyo po, may possibility kung saan yung contact point ng inila nyo, yun lang yung gagawin. So, nag-letter C na siya. So, as much possible, yun. Pag isasakay nyo sa spine board, roll, tapos. Ngayon, paano po kapag nakadapa?
So, ulitin ko po sir ha. Diba lang? May nakatawa kay head. One, two. Okay po. So, hindi po tayong lifting, roll lang po siya. Dalawa rin po ang klase ng extrudation. Meron po tayong rapid and non-rapid. Ano nga sir kung bali yung braso niya? Yung sir, Bali yung braso na ano sa fan? ay yung maipit sir. Yung maipit Kapag yung- may, for example sir, bali po yung dito, Oo. ang roll po natin, hindi yung opposite part ng injury. For example sir, sige sir. Kung ang injury niya sir is dito, hindi ka dito mag-roll. Mag-miss pa rin. Paano nga yung dalawa sir yung ano na ano? Kailangan pa rin mag-roll dun sir. Mamimili ka pa rin po kung alin po dun sa dalawa. Better kaysa gumalaw yung spine nila. Oh, sir. Pero ang sabi nga mo nila, for example, ito ang injury, yung mo, para dun siya mag-roll, hindi niya malataganan. However, kapag dalawang balik, kailangan mo mag-decide kung ano yung less na ma-apektahan sa kanya para i-roll. Better pa rin kaysa i-lift mo siyang tiganan. Kasi kapag i-lift mo na siya, gagalaw na yung buong likod niya. Next, scissor. Spine ba? Supine ba? Higa ka na sir. Yan sir ah. Dalawa po ang klase, ang extrudation and rapid extrudation. Sa rapid extrudation, ginagawa po yun kapag unsafe yung scene. Good example is perhaps building, possible soil erosion, pwede rin vehicular accident na mayroong current na sunog or may gas leakage. Anytime pwedeng mag-explode. Sa rapid extrication, hindi na po tayo, ang main goal is to extricate. Ibig sabihin, tanggalin yung victims from unsafe area, ipupunta mo kay safe area, doon ka na mag-split, doon ka na mag-treat ng wounds, doon na sa safe area. Kapag unsafe po kasi, hindi po tayo sa mismong unsafe area mag-administer ng mga ganun. Kailangan natin i-extricate muna. For rapid extrication, yun, pwede sa rapid extrication yung spider strap. Pero yung splinting, hindi na po ginagawa yan. Doon na po siya, safe area. Lifting, pwede rin po siyang gawin sa rapid extrication. Yan, kapag mass casualty. Mass casualty, ibig sabihin maraming involved. 2 or more victims, kailangan i-extricate lahat. Pwede tayo mag-lifting. Good example, dun sa nangyaring soil erosion. So, nilift muna, ilagay sa safe area, saka nilagay sa framework. Yan. Paano kapag under vehicle or confined space? Confined space, ibig sabihin masikip. So, ang ginagawa po natin, dito, pa. For example, confined space. So, ito sir, tatalian nyo ang dulo. Tatalian to sir. Huwag ka konti dito sir. So, nakatali yan sir ha. Tapos, ako. Wala pang rescue. Sir, kung pansin nyo, ang main goal is matanggal si victim. Kahit gumalaw na siya, main goal pa rin, matanggal si victim. Kasi hindi safe. Once na confined space, wala pong nangyaring safe ang scene kapag confined space or under vehicle. Never po na naging safe po yun. So always unsafe na po kaagad yun. Sir,
Tapos signal muna po, ilayin na nila yan. Okay? Kasi tinalian niyo po yun. So no need for strap. Kapag diretso naman siya, pwede niyong ilayin. Ngayon, scoop. Ito, pwede niyo pong gamitin ito for drag. Kapag may hilaan. Pero wag po kayong gagamit ng scoop kapag may drag. Kasi, open yung gitna niya. So, pwedeng masugat. Ito po, maganda po ito gamitin nyo kapag more than 2 yung victim. Bakit? Kahit mag-isa lang ito, magagamit mo ito sa lahat ng victim. So, ang gagawin niyo po, tapat po ito kay victim. Yan, nakatapat. Check nyo na kung gaano siya katangkad. O, yan. Tapos lock. Ang maganda po dito. Okay, so pinipinot ko lang po yun ha. Dito. Ngayon, ang maganda po kasi dito, sige po, ulit natin ha, parang may tiwala po sila na. Ang maganda po dito, kapag binaba mo kay stretcher, pinarihan na po yung stretcher ng ambulance, pwede nyo na po siyang buksan ulit. Tapos gagamitin ulit for another victim. Ang maganda po dito, hindi na po tayo nagro-roll. However, hindi nga po, gagawin mo lang siya para makapasok to. Kaya siya tinawag na scoop. Pero hindi niyo nga po ito gagamitin sa anything na may dragging kasi open yung likod. Pwedeng masaktan si victim. Okay po. Next sa lifting, nangyayari po ito, rapid extension, pwede rin. I-differentiate ko po muna kung paano, kung ano yung unahin nyo. Meron po tayong tinatawag na triage. Yan. Maganda po ito kasi kapag pumunta po kayo sa isang vehicular accident, na more than 2 po yung victims, isa lang po yung ambulance na dala nyo, alam nyo po kung sino unahin nyo. Meron po tayong color tagging, meron tayong red, yellow, green, tsaka black. Red, ito yung mga number 1 na uunahin nyo. Meron siyang difficulty breathing. Difficulty breathing hanggang makaangas. Meron siyang number 1, bleeding. Kapag continuous ang bleeding, sige sir, continuous ang bleeding, kailangan nyo unahin. Kasi kapag hindi mo siya inuna, pwede siyang mamatay. Ano pa? Yan. Airway breathing, bleeding. Yan. Lagi niyo po inuna yan. Yan din po kasi yung chine-check yung vital signs. Airway, breathing, circulation. Circulation involves yung sa bleeding. Okay? So red po yun ah. Next is yellow. Pinakauna si red, susunod si yellow. Ano ba si yellow? Burns. Na walang airway problems. Katulad ng burns nandito. Burns dito. Burns. Risk for infection. Pero pwede siyang hindi immediate. Paano magiging red si burns? Yung sunog niya nandito. Nasa neck. Na-involve yung trachea, which is yung breathing. Considered
So from yellow, naging red na siya. Kasi may involvement ng airway. Next, swollen or deformed. Yan. Yung sabi mo sir, bali yung paa, bali yung kamay. Hindi po siya yung number 1. Kung meron pong bleeding doon, kahit wala siyang bali, pero tuloy-tuloy yung bleeding niya, nakita mo wala naman siyang bali. Pero tuloy-tuloy yung bleeding niya dito. Yung isa bali-bali, pero wala siyang bleeding. Lahat close wound, pero nakita mo, namamagana kasi bali-bali siya. Uunahin mo pa rin si bleeding. Ngayon, saan pwedeng si bleeding mahuli, mauna si bali-bali? Ito kapag tinanong mo, nag-check ka ng, diba, sabi ko kanina, mag-check ka ng consciousness, check mo siya, yung pupils niya, rolling na, hindi niya alam yung sinasabi niya, possible kasi head trauma. So, pwede siyang mauna. Si bleeding kasi, at least, controlled pa yung bleeding, hindi pa siya ganun katuloy-tuloy, pwede mo pang siyang i-control, pwedeng mauna si walang bleeding, pero possible head trauma. Kung kinausap mo, hindi na mo pagmaganan. Pag roll the eyes, usually kasi kapag head trauma, ang makikita niyo po, meron siyang bleeding sa tenga, nose, kung minsan, eyes. Tapos yung mata niya, tumitirik na. Pero humihinga siya. Humihinga siya, may tutok ang puso, pero tumitirik na, possible head trauma. Yan. Kung nakakita na po kayo ng vehicular accident na patay yung tao, kapag tinanggal niyo yung helmet, tumudugo yung mata, tumudugo yung ilong, tumudugo yung tenga. Pero buo yung ulo, walang tama. Ibig sabihin, internal po yun. So, yun. Kapag huminga siya, na consciousness pa siya, pero